Mainit na nga, mausok pa. Iyan ang epekto sa ilang lugar sa Metro Manila ng patuloy na sunog sa Navotas landfill. Hanggat hindi yan naapula, pinayuhan muna ang vulnerable sector na magsuot ng face mask. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. 2 linggo na ang nasusunog ang Navotas landfill. Natapos na ang kalsada ang magkokonekta rito sa mainland para mapabilis ang transportasyon ng mga tutulong sa pag-apula. Pero habang patuloy itong nagliliyab, nariyan pa rin ang epekto ng sunog. Hanggat siguro hindi talaga siya totally na extinguish, ay meron pa rin uso. Pinangangambahan ng mga eksperto ang peligrong dulot ng pollutant na tinatawag na particulate matter. Mga yan kasi, mga pollutant na yan, sobrang delikado niyan lalo pag nakapasok yan sa katawan natin. Kaya niya nang pasukin yung ugat natin, pati yung baga. Dagdag pa dyan, ang nararanasang thermal inversion. And also, nagkaroon din kasi tayo ng thermal inversion, meaning may warm air na nasa ibabaw, kaya yung cold air na nasa ilalim hindi makaangat, yung cold air na yun, kalimitan na doon yung mga pollutants natin. Sa latest data ng Environmental Management Bureau, alas 9 ng umaga ngayong April, very unhealthy pa rin ang air quality index sa Valenzuela para sa PM2.5 fine particles, habang fair at good naman sa ibang bahagi ng NCR. Pero mag-iingat pa rin lalo na sa mga nasa vulnerable groups tulad ng mga may sakit, bata, matatanda o mga buntis. Doon ho muna tayo sa loob ng bahay. Isara natin ang ating bintana at ang ating pinto at siguraduhin natin na yung mga siwang ay nahaharangan rin ng mga tela na kung kayang basain ay basain natin para hindi pumapasok yung maduming hangin sa loob. Importante ho na tayo ay magsuot ng ating N95 o kaya KN95 face mask dahil ito po ang makakapigil na pumasok yung PM2.5 doon sa loob ng ating baga. Paalala ito para alagaan ang ating kapaligiran dahil maaaring bumalik rin sa atin ang epekto nito. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang epekto ng nasusunog na Navotas landfill kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, bukod sa Valenzuela, saang mga lugar pa sa Metro Manila ang nakapagtala ng tinatawag na unhealthy air quality? Pops, as of latest, kaninang alas 9 nga ng umaga, medyo good news na at least for the other parts of NCR dahil it's either fair or good na yung remarks para sa air quality index. So, as of today, talagang Valenzuela lang yung pinakanapuruhan dyan. Very unhealthy pa rin. In particular, para sa PM2.5 fine particles. Ito yung ikinababahala ng mga eksperto dahil fine particle nga, as per that, sobrang liit nito, no? Parang mas maliit pa daw sa hibla ng buhok, talagang mas madali siyang nakakapasok sa sistema natin, sa baga, sa mga alveoli, medyo scientific part na, pero ganun siyang kadaling makapasok sa sistema ng isang tao na as much as possible, iwasan mo munang lumabas, lalo na kung ikaw ay madali ka talagang magkasakit, lalo na sa may mga pneumonia, may mga hika, or known as mga vulnerable groups. Pops. Okay, Denise, na-report na natin kamakailan na may mga nailikas na, no? Yes. Itong mga taong ito, anong pwede na lang panangga, no? Halimbawa, walang mask. Anong pwede na lang gawin? Pops, as much as possible, talagang ang kailangan mo dito is yung KN95 mask dahil ito talaga yung may filter Ito yung para para particles. sa fine particles na tinatawag natin. Pero kung wala, pwede naman yung normal, no? Pero mag-double mask ka na lang. Kung talagang wala kang choice, magbasa ka ng tela, yun na yung gamitin mo. Mapapansin kasi natin, lalo na sa mga nasa Metro Manila, at least for the past few days, may haze, talagang iba yung kulay ng usok, ng kapaligiran. Dahil aside sa pollution, meron nga tayong usok na nanggagaling sa Navotas landfill. Kung kaya naman, stay as much as possible indoors. Kung pwede nga rin daw, Pops, isara yung bintana, lagyan din ng tela, kung may filter yung aircon, or kung ano mga aircon nga, maglagay tayo dahil mahirap na nga dahil in the long run ay iba yung epekto sa atin ng mga ganitong uri ng particulate matter, Pops J. Kaya nabanggit mo yung epekto. Nagdudulot ka mo ng thermal inversion. Itong nasusunog na landfill. Anong pwedeng idulot niya? Oo. Yun nga yung masaklap dito, Pops, no? Dahil bukod sa ng epekto galing sa perwisyo, galing dito sa Navotas landfill, may thermal inversion pa na nangyayari. So yung mainit na hangin nandito raw ayon sa eksperto nasa taas na
mas nangingibabaw compared to the cool air. Oo. So yun yung nasa ilalim. So mas napupush down yung pollutants. So mas mapapansin mo yung mga haze, talagang may kulay, Oo. yung kitang-kita mismo ng mata mo yung kaibahan ng kulay sa paligid ng air. And ayon din sa Pag-asa, no, very recently, it could also affect the weather in itself. Pero tingnan pa natin kung uulan dahil nga dito sa nangyayari sa Navotas landfill, Paps. Denise, kamusta naman yung pag-apula sa apoy? Malapit na bang matapos yan? Hindi rin masabi, Paps, Oo. no? Ang sinasabi rin ng mga eksperto, talagang as much as possible, mag-ingat tayo. Pero ang pinaka-latest na update, nabuo na yung daanan or kalsada patungo dito sa Navotas landfill mula sa mainland. So ideally mas mapapadali na yung pag-apula sa apoy Oo. dahil nga mas marami ng resources na pwedeng makatulong para maapela itong sunog, Paps Sunog, J. oo. Pero as much as possible, this is a call for us to take care of the environment. Also a call for the LGUs to create green spaces as much as Okay. possible para kung may mangyari mang ganito, meron pa rin tayong panangga, which is manggagaling mismo sa environment natin, Paps J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdez Sancho.